Okay mga karos, bali pupunta naman po tayo sa eskwelahan after natin magbigay ng update sa dalawang unit. Ayan po si Mrs. kasama po natin at saka si Kuya Aki. Yan o. So tara karos, dito muna tayo sa eskwelahan. Let's go. Ay, si Kuya Aki apir galing may award Good boy So, si Kuya Aki ayan, kakain po kami dito sa Jollibee, dito sa may Vista Mall. Pero bago po yung kanina nga pala, dumaan kami ng hardware. Yan, 75 meters pa na number 14. Tapos yung mga didos na elbow para po doon sa ating mga kable para sa internet. Ayan, bumili tayo sa Pasingawan para naman po to dun sa PVC na magiging ducting nya at saka sa downspout sa harapan ng bahay, tsaka isang PVC pipe. Tambali 2,540 po lahat to. Dito po yan sa ginagawa nila Master Jojo. Yan, treat muna natin si Kuya Aki. Let's go. Yan si Kuya Aki. Yan, kain ka ng madami. Pag-aral na maigi, okay? Appear. Alright. Pasalubong para dun sa dalawang bata na naiwan sa bahay. Reward ni Aki, Jollibee. Alright mga karaos, nandito na po tayo. Ito yung ating day 16 po ngayong araw ng Martes. Tapos ito yung mga pinamili natin kanina sa hardware. Ayan. Itong PVC downspout para po dito. Yan. Tapos the rest sa Pasingawan, sa ducting nya at saka dito sa may TV console. Tapos karagdagang mga elbow fittings at saka ito wire number 14. Ayan, additional wire po para sa mga linya. Medyo madami-dami kasi yung linya ng ilaw po rito. Ayan, siniset up na po. So, dito si Master Jojo. Good morning, Master Jo. Ayan. Good morning. Tsaka si Pasky. Good morning. Good morning. Ayan, tsaka si JJ. Good morning. Ayan, si John po nagpaalam po na half day ngayong araw. So, mamaya pa natin siya makakasama. Ayan, continuous lang po yung rito. Yung pag-install ng kisame. Ayan, gamit ang ating Python board na 316. Ayan, Jay. Sige, go. Pala banda si Rowan na lang po sila rito tsaka rito. Yan, si Rowan na. Tapos nakapag-usap na rin kami nung may-ari kahapon kung ano po yung PVC panel na gagamitin po rito. Kaya kunin ko na lang po yung sukat nito para pagdating natin sa all home, yan, mabili na natin. Tapos papunta naman po tayo dito sa ating isang project na overall paint ng Mia Townhouse. Yan, dala natin tong hagdanan nandito sa taas ng owner. Kailangan nila. Mukhang magpipintura na sila nung hallway dun sa may staircase pataas. Tara.
Ayan karos, dito na tayo. Yan bali, pang ano natin to, pang day 14 yung araw na Martes. Yan, good morning Tay Ramil. Good morning! Ayan o. Yan karos. After ng masilya, pinasadahan po ulit ito ng, ng lacquer primer surfacer. Yan o. Tapos dito si Tatay. Tay, good morning Tay. Good morning. Ayan, saka si Jamil. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Yung yung mga minasilya niya kahapon, yan nililihan na po. Sa mga ano po yan, yung mga pinagribitan sa kornisa. Pinaplat po uli ni Jamil. Binabalik niya sa dating forma. Tapos yung mga pinto ng cabinet, unti-unti na po inaayos ni Tatay. Ito na po yung hagdanan natin. Dito nyo gagamitin yan tayo, no? Sa taas? Sa taas, no? Ayun, dito na. Tapos yung update dito sa mga mga pinipinturahan karos, yung ganito na nakaduko barnis. Dito sa baba, pati yung TV rack. Yan yung TV rack na pinagpapatungan ni Tatay Ramil, pati yung hawak ni Tatay Chong na side table. Ayan po, nakaduko barnis pati ito. Yan. Yung sa shurak, ito shurak po kasi ito may pintuan lang. Tapos yung closet din dito, pag akyat natin dito sa hallway, sa staircase yan. At saka yun dito. Ito. Bali pinturado po to. Meron kami pinatimpla na pintura. Yung incognito yung pangalan niya sa Boysen. Yun ang i-apply dito. At saka dito. Yan. Dito. Tapos itong mga bed ring, nakaduko barnis to. At saka itong isa. Yan, nakaduko barnis to. Yan po yung mga details pa para sa pintura nitong mga woodworks. So hindi lahat nakaduko barnis. May prepared na kulay po sila para dito. Okay, yan lang po muna yung update dito ngayong umaga. Yan, dire-diretso lang to. Tapos meron pa tayong update dito sa mga ipapa-repair ni ma'am. Ang naging problema kasi nito, kailangan gumana yung hot tsaka yung cold niya. So, contact point lang kasi to. So, bali rito, hindi niya napababago yung mga location nito. Okay na to. Tapos papalitan na lang ng multi-point yung heater. Kasi kapag pinalitan namin to lahat, talagang mababaklas po to. Yan, babakbakin. Maraming tiles yung maapekto kasi pati yung linya, babaguhin niya yun, okay na sa may-ari. So bali ito, pwede na ipagpatuloy ito, malagyan na ng kornisa. Okay na to. Yan lang po yung nabago rito. Tapos kailangan natin na ng liha number 220 grit. Yan, halos paubos na yung ibang mga liha rin dito. Yan, bali saktuhan lang naman tayo rito sa mga materyales. Okay, dito ulit tayo sa hardware. So bumili pa tayo additional na nito, baby roller 5 para dun sa hindi pa napipinturahan ng mga cabinet, tsaka sa exterior, sa pang plexiband, sa pang primer, sa wall, exterior dun sa may outside wall, tsaka pang top coat. Ito. Tapos itong liha na to 220, 20 peraso. Ito mga pinamili natin bali 650 pesos. Yan. Tara. And dito na tayo. Ayan tayo. Sige. Ito Karaos, kasama natin si Mrs. Nandito tayo ulit sa loob ng All Home. Kanina galing na kami rito kaso nga lang masyadong maaga, hindi pa bukas to. Yan, bumili na tayo ng 2 exhaust fan para sa toilet and bathroom tsaka sa may kitchen area. Sa ceiling nun maglalagay tayo. Naghahanap tayo rito ng ganitong klaseng ilaw. 24 watts. Nasa ano lang to? Less than 700 pesos. Sa ceiling maglalagay tayo na exhaust fan natin 12 inch. Ito.
Testing na lang kung maayos. Tapos tungkol sa ilaw, yan, nag-usap kami ng may-ari. Taas at saka sa baba yung buga niya, kulay itim. Yung ganito. So hindi naman kalakihan yung ilaw. So basta hindi malaki masyado. Yan, basta kulay itim yung kaha. Yan, meron dito. Ito kasi masyadong malaki nandito. Masyado siyang mahaba. Pero babagay din niya sa poste natin. Yan na. Merong bilog. Ayan. Yan, okay yan. Okay na to? Oo, okay yan. Isa nito. Dalawa na kung meron pa yan. Para magkaano sila, bagay na bagay. Kapareha. Lakas. Lakas na. Yan, goods na yan. Bali tayo na yung pumili ng ilaw. Baka ito na lang. Yan, taas baba. Tapos ang kagandahan nito, diwi ano lang to, di bulb light. Kapag napundi, may matitira yung kaha. No? Bali tatlong ganito yung bibili natin. Tapos 6 na bombilya LED bulb light. Ang bagay na to dun. 3. Ito Karo House, yung pinili mga pala nating ilaw doon para sa mga poste. Hindi available, isa lang yung display. Yan, sad to say. Pero itong PVC panel dito, para po sa fence area sa may harapan ng bahay. Available naman. Ito yung napili ni ma'am. Bali, bibili tayo ng ano nito, 16 peraso. So, bali, ano to, 24 cm to Karo House. Tapos yung sukat nung kisame doon, 380 cm. Ngayon, divide natin siya sa 24. Parang 15.8 lalabas. So, 16 peraso yung bibili natin ito. Tapos may kasama siya nito. Pinaka-edging niya. 3. Bili tayo 3 peraso nito. Ayan, bumalik tayo rito sa mga ilaw. Halos makukumpleto na to. Strip light na lang yung wala tayo rito. At saka doon sa isang kwarto na may loft bed. Pero halos kompleto na. Tapos yung regarding sana sa ilaw, gusto ni ma'am, maliit na ilaw lang ilalagay doon sa mga poste. Kaso nga lang yung mga ganito, yung iba nito disposable eh. Ayun sana ganda. So yung ito hindi available, nag-iisa na lang, 3 poste pa naman yan. So ayun yan na masyadong malaki. Ito bagay din to dun, masyadong malaki nga lang laki tingnan yung kamay ko. So sundin natin yung gusto ng may-ari. Bali ito, nagpa-interbranch tayo nito kung meron nito. Yan, pa-interbranch tayo. Hintayin natin, pwede naman mahuli yung installation nun eh. Hintayin na lang natin. Ano kasi yan eh, mas makakatipid yung may-ari rito. Pag napundi to, ito lang yung papalitan, bombilya lang. Tapos yung gagawin na bar counter doon, hindi ako sigurado kung magpapalagay sila ng ganitong klaseng ilaw, pendant. Yan, kadalasan mga surface type lang yung nilalagay namin eh, kapag ka medyo minimal lang yung budget. Pero mas maganda sana may ganito. Okay na po yung mga pinamili natin. Ito mga ilaw, exhaust fan. Yan, tapos nagpa-reserve na lang tayo ng ilaw sa poste. Ito yung ating mga PVC panel, medyo mahaba. Nasa ano po yan, 2 metro mahigit ang isa. Yan, 16 peraso kasama yung H-clip nya. Tapos magkano lahat to kasama yung mga ilaw? 13,648 pesos. Yan. After nito pupunta naman tayo dito sa pinakamalapit lang na hardware. Bibili tayo ng mga ng circuit breaker tsaka panel box. Tara. Ayan Karo, dito muna kami ni Mrs. sa may Paris, no? Kain po tayo rito sa may Bukana lang rito sa may Bagtas. Tapos nandun yung ating owner, doon tayo bibili ng ng panel box tsaka mga circuit breaker. Yun, no? Sarap, no? Yan yung mga condiments. Anak, tanggalin mo to Yan, Karo House, kain po tayo. Paris. Shoutout dyan sa mga may hilig kumain tsaka sa mga kumakain dito. Sikat to itong kanto rito. Ayan Karo House, kain po tayo rito. Ano nilagay mo dyan? Maraming paminta. Okay na po tayo rito sa hardware. Ito yung pinamili natin. 2,030 pesos.
Bali 4 branches na panel box. Tapos 4 na circuit breaker. 60, 40, 20 at saka 15. Yan. Tara, balik na tayo sa aluminum. And dito tayo sa hardware na. Bumili tayo ng elbow na detress. Bali 6 to. Yan, 330 pesos. Ito yung pinamili natin kanina sa hardware. Tapos sa all home. Tsaka doon sa isang hardware kanina. Yan, punta na po tayo dito sa site. Lahat ng materialis na to ay para po doon sa ginagawa natin na birth to finish. Tara. Eto Karosa, nandito na po tayo. Yan, unti-unti na pong binababa yung mga gamit. Tapos kompleto na rin yung tropa dito. Nandito na si John. Eto. Good afternoon, John. Good afternoon. Ayan, pinagpapatuloy niya na po yung tiles dito. Bali, 3 piraso na lang po yung install niya rito. Nakapag-install na lang isa rito. Tapos dito yung kisame rito. Gamit yung Paisin board na 316. Halos matatapos na. Sakto-sakto na ito yung exhaust pa natin. Wiring naman po dito. Naalala niyo, bumili tayo ng mga additional na elbow tsaka PVC pipe. Ayan na po yun. Ayan o, pasingawan. Tapos sa range hood. Ayan, meron na rin po dyan. Halos kompleto na yung wiring dito. Tapos yung sa dalawang exhaust natin, lalagyan natin ng elbow syempre. Pag binaliktad mo yan, nakatutok yan dyan sa taas ng yero. Tapos gagawa na lang tayo ng PVC pipe na merong elbow, kaya 6 yung binili natin ito. Sa isang exhaust pa, nakatumbas ng 3. So 2, 6. Halos okay na rin dito. Yung binili natin na PVC panel kanina para dito yun. Yan, tagusan hanggang dito sa dulo. Yan Karosa, 12 inches na Omni yung ginagamit namin na exhaust pan na pang ceiling. Yan. Meron tayo isa rito. Tapos dito maglalagay din po tayo. Bali dito mga Karos, sigurado bukas maganda-ganda na yung nito, transformation nito sa harapan. Tapos dito pagka na-install ng kisame yung likod, makakapag-proceed na tayo sa tiles installation sa flooring. Kapag nagawa yung sa flooring, makakapag-install na rin tayo ng room division dito. Kukuha tayo ng panibagong gate pass para sa room division sa mga materialis. Inayos ni Pasi yung wire. Yung wire na yan para yan dyan sa ceiling, tall ceiling, tsaka rito. Lalagay rin tayo rito. Okay, balik po tayo rito sa Mian Tan House. Bigay tayo ng update. Yan nakikita nyo kulay pulang yung nakikita nyo kulay puting pintura na yan. Ano po yan? Acrytex primer. Yun o. Yan, Acrytex primer to. Ginamit din namin tong pintura na to doon dati sa exterior wall ni na bahay ni Ma'am Gladys doon sa Mian Tan House din. So bali pwede rin siya sa exterior by Boysen. Yan. Tapos after lang tumatuyo, papatungan natin itong flexiban. Yan o, yung flexiban na yan. Ipe-flexiban po natin to. Tsaka rito sa gilid. Bali ito nakikita nyo rito, 2 mano. Tapos yung sa likod no, na yung existing part, 1 mano pa yan. Pati ron, yung sa dulo. Yan, iyaano natin yan. 1 mano. Tuloy-tuloy lang yung masilya rito sa drawer, tsaka rito sa mga pintuan. Yan na, kinis na.
konting liha na lang. Tapos dito unti-unti na lang din po ito. Yung ginamit sa labas, ito yun, Acrytex primer. Ito. Ayan. Tapos ito may improvement na rin. Isang mano pa lang ito. Ayan. Yung mga pintuan steel window, niliham muna to bago pinturahan. Yung steel window. Yan, parang ganito. Ang nililihan na. Tapos yung ipang-apply namin sa kornisa, ano po yan, semi-gloss. Semi-gloss latex. Yan, sa mga kornisa rito. Semi-gloss latex yung ipang-finish. Ito Karosa, nandito naman po tayo. Yan, magtatapos na po yung ating ika-day 16 dito ngayong araw po ng Martes. Halos marami-rami na po yung nagagawa rito. Tiles installation sa mga poste, halos matatapos na. Dito. Tsaka rito. Mabusisi talaga ang 45, no John? Medyo mabusisi. Tapos dito na lang yung part sa may moldura sa taas. Yan, tatlo lang naman yan, tatlong poste lang. Tapos yung binili natin ng mga PVC panels para rito, bukas natin i-schedule. Tapos maglilinya pa tayo ng wiring dito. Yan. Tapos halos kompleto na rin po yung linya para sa mga switch. Tapos yung abang natin, ang linya, halos okay na rin. Tapos meron na rin po tayo para sa drop ceiling, which is yung cove ceiling, strip lights. Tapos dito sila Master Jojo, tsaka si Pansky. Nalaglag yung yung lapis. Lapis. Yan, Master Jojo, si JJ, si Pansky. Yan, pinagtutulungan nila rito. Shoutout kay Pansky. Yan lapit na po mag-birthday si Pansky. Baka naman. Sana na Friday, no, Pansky? So Friday. Ito yung sitwasyon dito sa toilet and bathroom. Ito yung binili natin ng ilaw kanina. Hindi siya ganun kalaki. Siguro nasa ano lang to, 14 watts siguro, mga ganun. Tapos ito, naglagay tayo ng tiganim na 3 watts. Na na pin light yan. 6 watts po yan. 6 watts, saka rito maglalagay rin tayo dito banda. Yung binili natin na panel box para sa breaker, tsaka circuit breaker ayun ako. Tapos abangan pa po natin yung mga i-install po namin dito. Sa mga center light naman po, dito po yun. Nakaabang na wire na yan. At saka rito, yung binili natin sa All Home kanina. Wala pa to. Yan, halos yan po yung update ngayong araw po ng Martes po dito. Day 16. Yan na. So advantages nito mga karohos, kapag naikabit yung ceiling, hindi na po pipinturahan yun. As is na po yun. Kailangan lang talaga maingat yun nagkakabit, na hindi siya madumi, hindi siya magagasgasan. Okay, sagot muna tayo ng ibang mga katanungan. Reynaldo Esteron uli, yan, shoutout po.
Pwede daw po ba sa Pisum board or hard deflex yung wall putty? Yes, pwede po. Yan. Tapos kay Camille 08, matibay po ba ang ganyang klaseng grills? Yes po, matibay po yan. Yung nakita nyo doon sa may Mia Tan House na ginawa namin. Yan. Matibay po yan. Lagi na pong ginagamit yan. Siyempre, nasa thickness naman po yan. Yung binibili natin is 1.5 po. Tapos mula naman po kay nakapansin na itong Metro kay Ma'am Maria Paz Ritas. Digital na po yung pan-reading. Ito kasi nakapasok sa 150 cm. Yan, nakapasok po siya sa 150 cm. May mga ganyan po talagang area rito sa Luminatansa na hindi ho talaga nakalabas or naka-expose yung metro ng kuryente. Bali nakapasok po siya. Yan, kapag ni-reading naman po to, digital naman po yung pan-reading. So ganun lang po, ipipindutin. Hindi naman kailangan na pumasok pa rito. Yan, maraming salamat po sa nakapansin nito. Yan, shoutout po and ingat palagi. Tapos mula naman kay Luis Angelo Ruiz. Yan bakit daw nagpuputi-puti daw yung pader kahit na pinturado na? Maaari yan, na ano na namin to nabigyan na namin to dati na sample. Maaari ito karos to. Kunyari, hindi maganda yung preparasyon na ginawa rito. Tapos minadali yung masilya. Tapos maalikabok, hindi pinunasan na maigi, pininturahan. So pwedeng ganon. At saka pwede rin na karos yung pader, may moisture content pa siya. Yung pwede rin ganon. So ina-advise namin dito, i-retoke talaga pagka ganito. Ipa-retoke dun sa pintor para babalik sa scratch, tapos sisimulan uli yung tamang procedure ng pagpipintura. Mawawala po yun. Yun ang pinaka-solusyon. Yan, tapos kailangan maganda po yung pagkaka-primer. Siyempre, mahalaga yun. Yung pagkaka-primer ng pader. Yan, sana nakatulong yung konting kasagutan natin. Tapos mula naman kay EJ Palag A, ano daw po ba yung gagamitin na rito sa toilet and bathroom? Ito po ay sa sliding door po gagamitin dito. Yan, sliding door. Mula naman kay Sir Anthony Panganiban uli, pwede daw bang masilyan yung buong tubular? Actually, yung buong tubular hindi naman talaga minamasilyahan. May mga part lang doon sa mga dugtungan na minamasilyahan. Tapos kung doon sa dugtungan gagamit ng polytop, medyo pakikinisin ng konti or talagang gusto duko, halos lahat talaga minamasilyahan. Pero hindi naman lahat kasi makinis na yung bakal So napakaganda na ng kinis niya. Tapos tungkol naman dun sa paggamit ng epoxy primer, katunayan yan, isang patong lang talaga yan sa bakal. Kapag kumapal po kasi yan, hindi maganda ang resulta. So mahihirapan mag-adjust yun, nagpipintura. So conforme, diskarte nung pintor. Yan, shoutout po, sana nakatulong ulit yung ating kasagutan. Ayan, karos, ito lang po yung update ngayong araw ng Martes. Ceiling installation dito sa buo, dito po sa interior, halos matatapos na. Nakapagano na rin ang ilaw. Ayos.